mali sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado at magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Ako po si Ben Blones at may mga pag-uusapan po tayo. Naku, ngayon pong araw na ito ay inaalala natin yung ika-127 taon na pagkamatay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Okay, at meron po tayong nakakausapin kaugnay po sa ilang mga activities at yung mga ilang usapin tungkol po sa ating pambansang bayani. Tinatawagan pa po natin sa ngayon. At syempre mamaya po sa ikalawang bahagi po na ating programa, makakausap naman po natin ang spokesperson para sa Nazareno 2024, si Father Hans Magdurulang. Nako, pagkatapos ng ilang taon, ngayon ay nagbabalik ang traslasyon at siguradong marami na naman tayo mga deboto, ang makikilahok dito sa traslasyon na ito. Kaya lang, ngayong araw na ito ay parang hindi nakikisama sa akin itong aking musika. Anyway, okay. So, hindi na, sige. So, sige. Yung ating po kasing unang guest para sa umagang ito sana ay mukhang hindi na si Sir Mark. Hindi na siya. Nagpalit. So, ang guest po natin ngayon mula sa Order of the Knights of Rizal ay si Mr. Paul Bilawen, Executive Director ng Order of the Knights of Rizal. Ito po ay pag-uusapan natin para po sa isinasagawa natin na komemorasyon kaugnay po sa ating pambansang bayani sa kanyang pagkamatay ngayong araw na ito. Ngayon ay Rizal Day at ito po ay isang hindi lang selebrasyon ng pagkamatay ng ating pambansang bayani, kundi reflection din natin dun sa kanyang mga sacrifice na ibinigay para sa ating kalayaan at sa iba pa na gusto niyang maibigay sa ating sambayanan. Okay, so nasa linya na ba natin? Phone patch?
Okay, sige. So tawagin na natin, ready na si Sir Paul Bilawin, Executive Director ng Order of the Knights of Rizal. Sir Paul, maganda umaga po. Magandang umaga din po sa inyo at sa mga nakikinig. Ayun, ngayon pong araw na ito ay inaalala natin no ang pagkamatay po at ang pagiging bayani ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So, pero bago yun, sir, ano ba yung Order of the Knights of Rizal? Yung Order of the Knights of Rizal ay isa pong order of chivalry dito sa Pilipinas. So isa siyang matatawag nating fraternity na kinreate po ng batas noong June 14, 1951. Kasama po ang Knights of Rizal sa Honors Code of the Philippines. Tulad po ito ng Order of Lacandula at Order of Mabini. Kasama po ito sa diplomatic heraldry natin sa Republika. At isa po ito sa madaling ma-access ng ating mga kababayan na maging parte ng ganitong international and prestigious order na nagre-representa ng ating Republika. Ngayon pong araw kasi na ito ay inaalala nga natin no, yung pagkamatay ng ating pambansang bayani at meron tayong mga activities ngayon kasama ang Knights of Rizal. Totoo po yun. Nagsimula po ito kaninang madaling araw sa Fort Santiago nung inalala po natin yung umaga na kung kailan sinintensya ng ating pambansang bayani. Ito po ay in-inaugurate kanina. Meron po taon-taon na retracing ng steps ni Jose Rizal mula Fort Santiago hanggang Bagong Bayan, hanggang Luneta. At ang culmination po nito, ang kabuuan nito ay ang flag raising ceremony. Kasama po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos. Ang isa pong kagandahan din dito ay makikita natin ang lahat ng sangay ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Boy Scouts of the Philippines at mga private sector groups na nagsasama-sama para po gunitain ang martyrdom ni Dr. Jose Rizal. So, Sir Paul, since 1951 no na nabuo itong inyong organisasyon, ano na po yung mga yung mga naitulong natin at naipahayag natin no na mga impormasyon tungkol po sa ating pambansang bayani? Actually, yung aming organisasyon ay nagsimula nung December 1901 sa pangunguna ni Colonel Antonio Torres ng Manila Police. Kasama dito ang dating Pangulong Manuel Quezon. So, nagtuloy-tuloy po itong organisasyon na ito hanggang sa mga kapanahonan na 1951, panahon po ni Pangulong Quirino, nila Senator Ozaeta na balagyan ito ng legislative charter. So kaya po naging naisabatas ang Republic Act 646 noong June 14, 1951. Ito po ba yun, Sir Paul, yung mga tinatawag nila na Rizal Laws? Yes, sir. Yes, ma'am. Karamihan po ng mga yung Republic Act 646 ay nagbigay daan para sa Rizal Law, pati sa Republic Act 1645 na naglalagay ng tamang batayan kung paano ang pagtuturo ng NOLI at el filibusterismo. Kasama po dyan, kasi ang alam ko, kahit na ng mga college na, meron ng Rizal Works and Writings, na subject. Yes, ma'am. Opo, Rizal Works and Writings. Mandatory reading na po ito sa kolehiyo at sa Department of Education, sa ating high school department, ay pinag-aaralan na rin din po ito as part of nation building and national identity. So bukod po dito, Sir Paul, sa Rizal Laws na ito, nung panahon na yon, no, ng mga senador natin na sila Claro M. Recto, paano po ginagawa ng Knights of Rizal na maging relevant ang ating pambansang bayani sa kasalukuyan, lalo na dun sa ating mga kabataan, kasi sabi nga niya, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Tama po yun. Tuwing ito po ay all year round program na Knights of Rizal dahil nakasaad po sa batas ng aming pagpopromote ng Rizalism and nationhood and national identity. Culmination po nito ang December kasi ito po yung Rizal Month. Tuwing December po ginagawa din natin ang National Rizal Leadership Youth Institute o NRILY
we're already at our 65th year this year. Natapos po ito noong first week ng December at ito po ay dinaluhan ng 830 na kabataan from college and high school sa buong Pilipinas. And din pong araw na ito, kasabay ng Rizal Day, meron po kaming search for Jose Rizal Model Student of the Philippines. We are taking in 20 students of the Philippines who have not just excelled academically, but yung kanilang social responsibility. More than yung talino na ipinakikita ng isang kabataan, tinitingnan din namin yung kapakinabangan niya sa lipunan, gaya ng ginawa ni Dr. Jose Rizal nung siya nasa dapitan. Nung siya'y nilagay doon, pinatapon, walang kaibigan, walang kamag-anak, pero nagawan pa niya ng paraan sa kalungkutan na ito, makapagsilbi sa pamayanan. At 4 na taon yun, 4 na buong taon na nandun siya sa dapitan ng mga panahon na yon. Yun ang isa sa pinakamalungkot na tala sa buhay niya dahil walang pamilya, walang kaibigan, walang brad na tumulong sa kanya. Wala kasi ang dapitan ng panahon na yon, no man's land. Yes, So talagang hanggang ngayon ang mga naiwan ni Rizal na gawain ay nandoon pa rin sa dapitan yung kanyang irrigation system. At ito pong mga kanyang proyekto na ito ni Rizal ay sumusunod din sa Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya something that we are so proud of Rizal. And mabangkit ko lang, ma'am, pati si Prime Minister Anwar Ibrahim ng Malaysia ay isa sa mga naniniwala at sumusuporta sa mga adhikain ni Rizal. Isa sa mga pinaniniwalaan ni Anwar Ibrahim ay ang universality ng Malay race ni Rizal. Si Henry Kissinger na dating Secretary of State ng United States ay isang Knight Grand Cross of Rizal at isa rin siya sa naniniwala sa mga diplomatikong pamamaraan ni Rizal kung paano niya ginawa yung mga reforma. Ito nga din, syempre, Sir Paul, may mga kumbaga kontrobersya din. Pero yun na nga, sinasabi nila na hindi nakipaglaban si Dr. Jose Rizal. Pero syempre, meron ding mga sinasabi, yung mga talagang kumbaga ay tagasunod ni Dr. Jose Rizal at naniniwala sa kanya na mas matindi yung kanyang ginawa sa sa pamamagitan ng kanyang panulat kaysa doon sa pakikipaglaban na physical. Dalawa po kasi naman ang uri ng revolusyon. Isang revolusyong ginagamitan ng lakas at isang revolusyon na gamit ng isip. Kailangan natin ito pareho. Yes. Walang naging mahusay na revolusyon na hindi ginamitan ng pag-iisip at ng gawa. Parehas po yung kailangan. Kaya inilay down ni Jose Rizal yung pundasyon ng revolusyon sa isip. Kailangan muna kasi maisip mo na isa tayong bansa. Nag-iisa tayo bilang bayan. Hindi Ilocano, hindi Kapampangan, hindi Waray, hindi Bisaya. Hanggat nakikita natin ang ating mga sarili na ganito tayo fragmented, hindi tayo nag-iisip bilang isang bansa. Wala tayong national identity. Yun yung ibinigay ni Rizal na iniwan sa atin na magkaroon tayo ng iisang pamayanan, iisang kaisipan. At doon na nabuo yung dahan-dahan. Sir Paul, bigyan nyo nga kami ng konting kwento, kasi totally pinag-uusapan natin yung kanyang pagkamatay, yung kanyang martyrdom na nangyari dyan sa Bagong Bayan o Luneta. So, sabi nyo nga may mga traces ng mga steps at saka yung mga kwento, bago talagang nabarel si Dr. Jose Rizal dyan sa Bagong Bayan. Ano ba yung mga importante na mga na mga panahon bago nung nandun na siya sa Fort Santiago, ano ba yung mga sunod-sunod na panahon na hanggang sa siya ay mabarel? Maraming ganap na sa panahon ni Jose Rizal and a lot better historians can attest to that. But ang isa siguro sa mga magagandang nangyari o paalala sa atin ng ating pambansang bayani nang siya ay hinatulan na ng
ng gobyernong Espanya nung panahon na yon. Bago yun, ang nakakatuwa nung si Governor General Blanco ang nakaupong gobernador general, hindi naman siya pinapapatay. No, siya ay pinatapon lamang sa dapitan. Pero nung panahon na siya napalitan ni Governor General Polavieja, ang unang lumalabas na executive order ni Governor General Polavieja, usually kapag may bagong pangulo o may bagong viceroy, ang unang executive order, yung miyembro ng gabinete. Kasi babaguhin mo yung gobyerno ilalagay mo yung team mo. Ngayon, di ba, ganun yun. Yes. Pero ang kakatuwa kay Governor General Polavieja, ang EO number 1 niya, ipapatay si Rizal. Kaya ang kaisipan ng karamihan ng historian, nasa barko ka pa lang, may order ka na galing Espanya. Meron ka ng utos na ito yung gagawin mo pagbaba mo. So, ganun ang naganap at tinanggap naman ito ni Rizal at kahit nag-trial, inakusahan siya bilang isang espiya ng Alemanya, isang protestante at isang mason. At dahil doon, yun ang mga dahilan kung bakit siya ipinapatay at ipinatapon. Yun ang dahilan. No, nasa trial records na yan. Nung panahong siya'y naglalakad na mula Fort Santiago nung umagang siya'y babarilin, naaalala niya lahat ng kanyang kabataan, yung kanyang matatamis na alaala sa Ateneo, lahat ng mga ginawang mabuti sa kanya ng inang bayan. Wala siyang nakitang sama ng loob hanggang sa panahon na siya'y babarilin na, iniisip ni Rizal na ito ay para sa bagong bukang liwayway. Tinanggap niya sa sarili na yan. At ang doktor na tumingin kay Rizal bago siya barilin, maayos at kalmado ang ating pambansang bayani. Hindi siya yung natatakot, hindi siya kinakabahan. That yung kanyang pulso ay nasa normal na pintig. At ang malungkot noon, nung siya'y nabaril na at bumagsak na sa lupa, ang sumigaw lamang ng Viva España ay ang mga Espanyol. Ang mga Pilipino noon ay nakayuko at umalis na tahimik. So mararamdaman natin ang kalungkutan at pagkawala. Oo. At bago siya binaril, Sir Paul, na isulat niya pa yung Mi Ultimo Adios o yung huling paalam. At doon talagang inilagay niya din lahat, yung kanyang mga nasa sa isip at nasa damdamin nung panahon na yon na nagpapaalam na siya talaga. Naisulat niya Mi Ultimo Adios, nailagay niya sa lampara, at nakakatawa na kaya niya naipasa ito, nilagay sa lampara at ibinulo, at actually hindi man binulong halos sinabi sa kanyang kapatid sa harapan ng mga Guardia Civil, palibas at hindi marunong mag-Ingles. Ang sinabi lang ni Rizal, there is something inside. At ito ay naintindihan ng kanyang kapatid. Okay. So, at least, pero Sir Paul, may mga kasi naglabasan din, ng mga kontrobersya, like for example, yung pagre-retract. Ano ba ang stand ng Knights of Rizal dito? At ano ba yung kwento talaga dito? Opo. Yung retraction niya ng letter. Retraction letter. Ang po ng Knights of Rizal dito, we do not make an official position on the retraction of Rizal, although maraming ebidensya nagsasabi na hindi naganap ang retraction. Meron akong kasing bias dyan dahil aaminin ko ako isang mason ng Grand Lodge of the Philippines, kaya ang lumabas po kasi kay Father Balaguer ay lumabas ang retraction only after 25 years na nag-retract na napatay na si Rizal. At ilan sa mga aking research, kung siya nga ay nag-retract, bakit siya inilibing sa pako? Ito ay ilibingan para sa mga parya at hindi siya binigyan ng isang Roman Catholic funeral na dapat itong binigay kung tunay nga siya nag-retract at tinanggap muli sa simbahan. Ang isang mabigat pa rito, hindi sila tinanggap na maging kasal sa simbahan ni Josephine Bracken. So ito yung mga ilang hallmarks na sinasabi namin na kung tinanggap si Rizal muli, bakit hindi ibinigay yung mga sakramentong dapat
ibinigay sa kanya. Mhm. Mhm. Hindi ho ba? So yun lamang yung mga, although may mga ibang schools of thought, Aha. inaano natin yan sa ating mga nag-aaral ng history ni Rizal, Mhm. kung Mhm. paano nila i-appreciate yun. Kasi Mhm. it could go the other way. Yes. But ang katapusan nito, hindi naman nabawasan yung pagiging bayani ni Rizal. Totoo naman po 'yon. Oo, at least. po. Oo. Sir Paul, bago tayo matapos, sa ngayon, doon sa inyong program, meron kayong mga awarding ceremony. Sinabi nyo kanina yung mga model students, ano? Ng Pilipinas. Saan po ginagawa ito sa port area ngayon? Right now po, nandito si Commissioner Di Marilag ng Commission on Higher Education at isa po siya sa mga mag-a-award nito. Nandito po sila ngayon, kasama po dito ang ating panguna nating Supreme Commander na si Sir Raimundo Munding del Rosario, Knight Grand Cross of Rizal. Isa po siyang board member ng probinsya ng Cavite. Siya po ngayon ang Supreme Commander ng buong order sa buong mundo. Aha. At tinutulungan din po siya ng aming Deputy Supreme Commander na si Sir Alan Relion na mula sa Tagum, Mindanao. So mayroon po kaming nandito po Supreme Council ngayon at nagbibigay award. After po nito ay meron ding rededication ng building dito sa Port Area Manila. At para po sa publiko, meron din po tayong Rizal Museum sa second floor po ng building. Okay. Sa ngayon po ay libre po ang pagpunta rito. Magpapaschedule lamang po yung mga eskwelahan o institusyon na gustong makita yung mga ibang paintings dito about Rizal, about Philippine history. Meron po tayo dito. Saan po ulit yan, Sir Paul, yung museum? At saka, kailan po ito nagbubukas? Anong oras? Bukas po kami mula Lunes hanggang Biyernes. Mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa port area sa Manila. Malapit po kami sa Anda Circle. Okay. Ang landmark po natin ay itong Metrobank Anda Circle branch. Okay. So, yan lang yung tatandaan. Malapit sa Anda Circle, ano? Yes, Itong yes, ma'am. museum na ito. At open ito sa publiko, Sir Okay po Paul. ito sa publiko. Pagpa-schedule lamang po at para po maihanda namin yung museum para po sa inyo. Ayun. So, saan po sila pwedeng tumawag para magpa-schedule? Opo, ang numero po namin sa ngayon ay cellphone. Ipinapaayos ko pa po yung landline. Pero meron po kaming mga Facebook page. Sige po. Knights of Rizal International Headquarters. So, doon po pwede silang Pwede na mag-message. po mag-message. Okay. Masasagot po yon at mai-schedule. Okay. Direkta. So, buong araw po ba, Sir Paul, meron kayong activities? Buong araw po ngayon, meron aabot pa po ito ng hanggang mamayang hapon po siguro yung rededication ng building. At hindi lamang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, meron po kami mga commemoration sa mga Centro Rizal parts ng embahada ng mga pasukuan ng Pilipinas. Kino-commemorate din po nila sa Estados Unidos, sa Canada, sa Europa, sa Middle East, Africa. Nagkalat po ang mga chapters sa Knights of Rizal. Pati sa Australia. Lahat po yan ay may reach ang Knights of Rizal, lalo tigit sa Europa. Kung saan nakapag-aral at na-expose si Dr. Rizal. Sir Paul, bago kayo magpaalam, dalawa lang yung tanong ko pa kasi alam natin na ang ating pambansang bayani sa lahat ng kanyang mga isinulat, parating yung pinamumulat niya sa atin yung ating kalayaan at yung pagiging makabayan. So, sa panahon na ito, sa tingin ninyo, Sir Paul, kung buhay si Dr. Jose Rizal, ano kaya sa tingin niya sa tingin ninyo yung kanyang magiging masasabi dun sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na yung dito sa West Philippine Sea? Actually, isa sa hallmark ni Rizal ay ang patrimonya. So, lalo ito sa West Philippine Sea, ang kanyang sasabihin ay ang unang-una niyang tatawagin ay ang mga kabataang Pilipino. Kung paano natin tinitingnan itong isyong ito.
kung meron bang pakialam ang kabataang Pilipino. Lagi niyang uulitin yung sinabi ni Padre Florentino. Nasaan kayo mga kabataan? Where are you youth who will consecrate their golden days, their golden hours? Diba? Pure and spotless must the victim be, that the sacrifice may be acceptable. Ang sinasabi niya dito ay kailangan ng kabataan na makialam, makibahagi, hindi makialam, makibahagi sa pag-aayos ng West Philippine Sea. Ano ang ating future ba dapat dito? Ano ba yung gusto nating mangyari? Hindi tayo dapat magpadaan lamang sa emosyon. Dapat alam natin ano ba yung gusto nating mangyari sa kinabukasan. Ito yung laging sinasabi ni Rizal. Kaya yung dito sa aming building, laging nakalagay yung kanyang isa sa mga sinabi, a life which is not consecrated on a great ideal is like a stone wasted in the fields, never to become part of an edifice. Na talagang lahat ng problema ng Republika, lahat ng problema ng bansa natin, mariresolba naman natin kung talagang tunay na uupuan natin ito at pag-uusapan natin yung mga bagay na wala tayong personal na interes, kundi interes lamang ng bayan. Kung gano'n na magiging usapin, magiging maluwag ang ating diskusyon, makakahanap tayo ng common solution para sa lahat. Ayun. Okay. Naku, Sir Paul, sige po. Pero baka meron kayong mensahe dun sa ating mga tagapakinig, kaugnay pa rin po nitong pagdiriwang natin o pag-alala natin sa pagkamatay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang mensahe ko lang po sa ating mga tagapakinig ay wag po nating sanang hayaang mawala si Rizal sa diwa ng ating mga anak. Siguro sa ating mga nakatatanda, minsan meron na tayong pananaw dito, pero huwag po nating hayaang malimutan ito ng ating mga kabataan. Si Rizal po ay hindi lamang nasa piso, hindi lamang nakikita tuwing Rizal Day. Si Rizal ho ay parte ng pagiging Pilipino. Yun pong ating national identity ang importante. Hindi po tayo pwedeng maging masabing isang bansa kung hindi natin kayang isipin na isa nga tayong bansa, tayo may kabuuan, tayo ay parte ng isang mas malaking pamilya. Gaya nung iniisip ni Rizal nang makita niya yung bayan ng Laguna ay parte ng bayan ng Cavite, na parte ng bayan ng Tarlac, na sa isang mas malaking bayan kasama na lalawigan ng Mindanao. Okay. Maganda po yung binitiwan ninyong mensahe. Maraming salamat po, Sir Paul. Maraming salamat din po, ma'am. Okay, sana po makapunta rin ako dyan sa museum na yan. Opo, ma'am. Wala pong problema. Thank you po, sir. Thank you po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Okay. Yan po si Sir Paul Bilawen, Executive Director ng Order of the Knights of Rizal. Ayan. At kaugnay pa rin po ito sa pagdiriwang o pag-alaala sa pagkabayani, no, sa pagkamatay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Samantala, sa pagbabalik po ng ating programa, makakausap naman po natin si Father Hans Magdurulang, ang spokesperson para sa Nazareno 2024, dahil marami na po ang mga nagtatanong na deboto kung ano ang magiging takbo nitong itong Nazareno 2024. Sa pagbabalik po na ating programa, Usap-Usapan. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time.
Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Another year ends. A new chapter awaits. Unti-unti, nakapawi na tayo mula sa dagok ng pandemya. Though nandyan pa rin ang mga pagsubok, tuloy lang ang buhay. Yan ang attitude na ating dalhin sa bagong taong paparating. Yung fighting spirit, huwag susuko at magtiwala lang. Yung positive outlook, sa bawat kabiguan may nag-aabang na mas magandang pagkakataon. At tiwala sa sarili, lahat ay posible. Maniwala lang sa inyong kakayahan. Ngayong New Year, dapat matibay pa rin tayo. Gawin nating inspirasyon ang ating pamilya para magpatuloy. At sa patnubay ng Panginoon, tayo nawa ay magabayan sa tamang direksyon patungo sa pagtupad ng ating mga pangarap. Salubungin natin ang 2024 ng may bagong pag-asa, busilak na kalooban, pagmamahal sa puso at syempre, mataas na energy level. Happy New Year! Welcome 2024! Pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nasa ikalawang bahagi na po tayo na ating programa ngayong araw na ito ng Sabado. At tulad ng sinabi natin, kuha lang tayo ng update kaugnay po dito sa isasagawang traslasyon. Itong 2024 traslasyon. At makakausap natin via phone din. Okay, hindi via Zoom, via phone lang. Okay, phone patch tayo. Kaugnay pa rin po nitong traslasyon na isasagawa ngayong Enero, ngayong 2024. Makakasama po natin si Father Hans Magdurulang, ang spokesperson para sa Nazareno 2024. Father Hans, magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss Ven. Good morning po sa inyong lahat. Ayun, alam po ninyo, wala tayong pahinga, no? Kahit na holidays. Anyway, okay. Father Hans, hihingi lang po kami ng update. Kaugnay po nitong pagbabalik na ito ng Traslasyon 2024. Kumusta naman po at ilan po yung mga inaasahan natin ng mga deboto na magpa-participate po dito? Opo, ang maganda po yung inyong bungad na pagbabalik po, yung pagbabalik kasi po, ang ating pong tamang termino na ginagamit po para sa pagdiriwang natin ng Nazareno 2024 ay ang pagpapanumbalik po, hindi po pagbabago dahil yan ang medyo laging tinatanong po, no, ano pong bago, ano bang babaguhin. Actually ho, yung pong, kung meron mang maging bago, yan ay bahagi po ng pagpapanumbalik ko ng ating paraan ng pagdiriwang ng Nazareno o ng traslasyon na ating tinatawag na kagawian. Kasi po, kung babalikan natin, yung pong mga nagdaan nating pagdiriwang noon, kung itong ating mga matatandahong deboto ay yung pong prosesyon ng Nazareno, makikita ko natin talaga sa ibabaw ng andas ay ang Nazareno. No? Sa mga nagdaang taon ho, parang kapansin-pansin. Siguro po maalala ho ninyo, pre-pandemic ko, parang ang komento nila, bakit parang hindi na nakikita yung imahen? Bakit parang puro tao na yung nasa ibabaw ng andas? Kaya po sa pamamagitan po ng pagminilay-nilay, pag-uusap ho, ito po yung naging isang hangarin ng lahat. Dito po sa Quiapo, sa mga deboto rin na tama ho sa ating magiging tema ng Nazareno 2024 hango sa Ebanghelyo ni San Juan 12:21, ibig naming makita si Jesus. Kaya po, yun ang ating
una at higit sa lahat na ginawang prioridad po sa gagawin nating pagdiriwang na makita muli, maipakita natin muli ang imahen, ang Nazareno, siya ho talaga ito eh. Sa kanya ho ang pagdiriwang na ito, kaya dapat siya ho talaga ang ating makita. So, Father, paano yung yung atin pong Black Nazarene? Sa isang sa pagkakaalam natin, may pagbabago po ba na gagawin dun sa prosesyon? Opo. Bali, yun po yung nabanggit ko kanina, kung meron mang pagbabagong mangyayari dahil po dun sa ating pagpapanumbalik na gusto nating once and for all, pinakamahalaga, makita ng mas maraming deboto ang imahen. Kaya po, ang bago dyan ay yung andas na paglalagyan po ng imahen ng Nazareno, kung saan ang Nazareno po, ang imahen ay nasa loob ho ng isang salamin, sa isang andas. Bali, yung andas po ay may salamin na. Very soon, very soon, ipapakita ho natin sa publiko yung pong yung andas na gagamitin natin. Kaya nasa huling bahagi pa lang po ng pag-check pa rin po. Sinisigurado ho natin yung kaligtasan, kaayusan ho, yung seguridad po ng andas. Kaya po sa ibabaw, kaya po makikita talaga sa dahil naka-enclose na ho siya ng salamin. Pero sa loob po ng andas, meron tayong 8 alagad na tinatawag. Ito po yung mga parang official martial iho sa ibabaw ng andas, pero sila po ay nasa labas ng salamin. Hindi po sila nasa loob ng salamin. Sila po ay nandoon sapagkat papayagan na rin pa rin naman po ang mga kapatid nating deboto na nakasanayan po na nagbabataho ng panyo. Binabato yung panyo, pinapapahid po. So silang mga nandun po sa ibabaw. Bali, ang baka sabihin nyo, hindi matatakpan din pala, hindi po. Ulo lamang nila ang kita. Nakataas po ang imahen at sila ay mas mababaho ang kanilang posisyon kesa po dun sa imahen. Kaya yun po ang isa sa mga paraan para maisakatuparan yung ating tema. Kaya meron po tayong mga alagad na silang mga makakapagbato at may mga nasa baba pa rin po palibot ng andas para naman po sa pagpapadaloy ng posisyon po. Okay. Pero Father Hans, paano yun? Kasi di ba yung mga iba pag yun nandun na sa prosesyon nag-aakyatan doon sa andas para mahawakan yung Nazareno? Opo, yun nga po ang sinasabi po natin na kaya po naka-enclose na rin po yun. Isa po yun sa magiging inaasahan at hinahangat po natin na mangyari po na hindi na ho nila, marami po marshals pa rin sa palibot at dahil nakita na nga po nila na naka-enclose na po ng salamin po yun, ay hindi na ho sila magkakaroon ng pagkakataon talaga na lapitan ng talaga pong mahawakan ng kamay nila yung imahe. Pero yung pong mga panyo nila, mga towel nila, yun po yung maaari pa nilang ibato kasi ang hangad naman po ng lahat ay mahawakan talaga. Mahawakan. Pero tandaan po natin na yung pong paghawak ay may kasamang pananampalataya po yun eh. No? Kaya po, yun po ang ating itinuturo, ilang buwan na rin po sa ating katesismo. Kaya nga po binibigyan natin ng pagkakataon din, yung mga nandun sa malalayong area, yung sa mga malalayo dun sa andas, pag nakita ho nila yun, we believe na yung pong pananampalataya nila may be enough. Ay magiging sapat ho, na parang nahawakan na nila, na parang nahipo na rin sila ng Nazareno. Taglay yung pananampalataya. Kasi yung po yung kung makita. Ang problema po kasi in the past ay hindi na nga ho nila makita, kaya parang kulang eh. Hindi namin nakita eh. So pag siguro ho, kung habang umuusad doon yung prosesyon, kahit na nasa malayo na, pero kung nakikita pa rin nila, tuloy-tuloy yung pananalangin nila eh. Nakikita pa rin ho nila kasi. Kaya nga diba sometimes sa ating pananampalataya, sabi nga ang pananampalataya mo naman talaga ang magpapagaling sa'yo, yun ang nagpatawad sa'yo. Kaya yun po ang ating pong pinagplanuhan din po sa tulong ng mga kapulisan natin, ng ating mga marshals, ng mga ihos din. Kaya hopefully pinagdadasal namin at pinapakiusap natin na wala na ho sana hong magtangka pa na talagang umakyat sa balikat, di ba? O ganun ginagawa nila. Pero pag kasi yung po, kasi yung alaki ang pagkakataon kasi nila na mahawakan, kung nakabukas eh. Pero kung nakita ho nilang na nakasalamin na, ay tayo po'y naniniwala pa rin sa
disiplina at kabutihan ng ating mga kapatid naman po. Wag na sana Hopefully, magpilit. makiisa po sila. Oo, wag na sanang pilitin pa, no? Baka mamaya yung salamin naman ang Opo, magkaroon ng opo, problema. Father Hans, yung pahalik doon sa ating Black Nazarene, ibinalik na din po ba yon? Opo ma'am, tuloy po yun ma'am. Bali po sa January 6 po, January 6 po ang simula po nan. Magkakaroon po muna ng misa, magmimisa ho muna tayo. 6 o'clock ng gabi po, ito po ang Okay. ating schedule. Aha. January 6 po, 6 o'clock p.m. po ng Oh, gabi okay. sa grandstand. Yun po ang pinaka-opening mass na ho natin sa grandstand. Mhm. Ito po ay dadaluhan ng mga volunteers, ng mga maglilingkod, at kasama na po kayo dyan, mga kapatid namin sa media. Kayo po inimbita namin na maging bahagi ng pagbubukas dahil kayo po'y mahalagang instrumento rin ng paglilingkod na ito. Kaya pagtapos po ng 6 o'clock na misa, sisimulan na rin po ang pahalik ng Itim na Nazareno. Yan po ay simula January 6 Okay. hanggang January 9. Mm. Kaya ilang araw po yan, tuloy-tuloy po ang pagpapahalik. Pagkatapos po niyan ay January 8 na ho, yung Bisperas. Bisperas na po ito ng ating kapistahan. Magsisimula po kagaya ng mga nakagawian before pandemic. Magsisimula ho ang programa ng alas 4 ng hapon, January 8. Meron po tayong programa sa gabi. Meron po tayong panalangin muna sa takip silim ng alas 5, evening prayer, and then programa hanggang 11 o'clock ng gabi. 11 o'clock po ng gabi, magpahihinto tayo sandali sapagkat maghahanda na po tayo para sa ating Misa Mayor. Ang Fiesta Mass, alas 12 ng hating gabi, pamumunuan ni Cardinal Jose Advincula ng Archdiocese of Manila. Pagkatapos po ng Misa Mayor, tuloy po ang ating vigil. Alas 4 ho ng umaga gagawin natin ang panalangin. Tapos po ay hudyat na po na sa pamumuno ng ating rektor, Father Jun Sescon, hudyat na po ng simula muli ng prosesyon ng Trastasyon 2024. Father Hans, wala po bang mga ginawang pagbabago dun sa ginagawa natin pre-pandemic dito po sa mga programa at activities para sa traslasyon? Basically po, wala po. Wala naman po. Yun lang pong parang nagkaroon mas sa andas man po. Kasi po yung pong sa, like for example, kung kayo po ay magsisimba naman po sa Luneta, meron tayong isang entry point and multiple exit naman po tayo niyan. Ang entry point lang ho natin yan ay sa Villalobos. Okay. Kaya nga po pinapakiusapan na po namin ng mga kadiboto natin bilang tanda ho ng seguridad din, para sa seguridad ng lahat po. Hindi, meron po tayong checkpoint niyan. Kaya ipinapakiusapan po namin, wag na ho kayo magdadala ng malalaking bago at baka hindi ho kayo payagan ho niyan. At saka po yung mga kapatid ho natin na mga masama ang pakiramdam, sobrang tanda ho, mga bata ho, meron tayong online na mga masses, celebration. At saka ang misa po natin, Ma'am Ven, ay 33 masses ho ito. Oh. 33 misa. Okay. Mula ho January 8, 3 o'clock ng hapon, hanggang January 9, 11 o'clock ng gabi. Tuloy-tuloy po ang misa, kaya hindi po natin kailangang magsiksikan sa isang oras na misa lamang para hindi rin po kayo mahirapan po. Yung pong mga dinagdag lang ho natin ay yung sa ating pa rin po, health protocols. Yun, Yan po malako, we strongly talaga encourage ang lahat na panatilihin natin. Mag-face mask po tayo hanggat maaari ho, we encourage. Saka po sa loob po ng simbahan ay asahan na ho nila. Meron tayong mga pagitan pa rin po na i-observe. Hindi lamang po for health protocol, pero for safety rin po. Para mapabilis po yung daloy ng pasok at labas ng mga tao. Kaya meron naman po tayong mga malalaking monitor sa labas na ipo-provide po. Hindi man po makapasok lahat sa loob ng simbahan or naisin man nila sa labas ng simbahan, meron po tayong malalaking LED monitors para sa mga misa po natin. So, Father Hans, ilan yung inaasahan natin, yung in-estimate natin na crowd na lalahok ngayon, 2024? Opo, kung pagbabasyahan po natin, ma'am, nung pong 2020, ito po yung huling traslasyon bago mag-lockdown. From December 31, ang count po na kasi namin ay hindi lang po January 9, kundi po simula ng nobenaryo pa lang. So December 31, bukas po simula na ho ng nobenaryo. Nung 2020 po, December 31 hanggang January 10,
pinagsama-sama na ho ito, umabot po tayo ng 22 million. Oh, okay. Yan po ay noong pong 2020. Ulitin ko po, hindi po yan January 9 lang, kundi December 31 hanggang Okay. January 10 po. Umabot po tayo ng 22 million. So, after 3 years, at ginawa ho natin ulit yan, baka ho madagdagan pa rin po. O, sumula po December, kasi po, kanina lang ho, nagmisa na ako. Very unusual po ito na Sabado, alas 7 ng umaga, abay punong-puno ang simbahan. Okay. So, parang ngayon pa lang po hudyat na ho na talagang naka-ready na po ang mga kadeboto natin na magbalik po sa pagdiriwang ng Nazareno ng translasyon po. So Father Hans, sa tingin mo itong 22M na ito nung pre-pandemic ay siguradong madadagdagan pa? Opo, maaari po kasi po, alam niyo po, meron tayong mga kadeboto sa ibang bansang umuuwi. Umuuwi po from ibang bansa ho para makiisa, no? Noong 2020, parang kahit papaano po medyo may usap-usapan na rin po ng sakit. So baka hindi na po nakauwi rin ng marami. So ngayon po na talagang lahat ay pwede na lahat po ay malaya na ulit na nakakalabas, pero pinapaalala nga ho namin kahit na tayo po ay na-lift na po yung ating emergency ng kalusugan, pero sana po ay panatilihin natin po yung natutunan natin ng pandemya na ingatan natin ang kalusugan, kaligtasan po ng bawat isa. Father Hans, pwede pong pakibanggit yung magiging ruta mula doon sa, sabi nyo, sa Villalobos po ba? Yun pong yun lang po, yung ruta po natin. Sa translasyon. Mahaba po yun. Pwede po nating ibigay po sa inyo po yung Okay. amin pong, yung copy po ng ruta. Saka po, sa mga updates po na nais po ninyong, yung mga kadeboto po natin nakikinig po ay maaari po kayong tumingin din sa aming official Facebook page ng Quiapo Church. Nandun po ang ilang mga paalala. Yung ruta po natin basically po ay yung ruta na ginamit natin noong 2020. Pareho Yun din. po yung ating ruta. Pero po yung sa simbahan po, yung sabi ko po kanina, ang entry point natin ay sa Villalobos lamang po. Okay. Doon lamang po ang pasukan sa mga simba. nais Okay. magsimba ho. Okay, sa Opo, pagsisimba. Sa mga gusto po magsimba Okay. sa loob ng simbahan. Pero Ang sa exit translasyon, po- syempre from the dun sa ating simbahan. Opo, sa harap. Opo. Tama po ba, Father Hans? Alin po, sorry po ulit. Sorry Oo, po, ulit yung po ulit. pagsisimulan po ng translasyon natin, syempre doon mismo sa church. Sa grandstand po. Sa grandstand. po. Okay. Opo, doon po. Naliligaw Doon po ang simula ako. ng ating- Naliligaw ako. Kagaya po ng mga previous years natin before pandemic. So, ulitin ko po, doon po mangyayari, Bisperas po, January 8, yun po yung simula na ng Okay. Vigilia, Vigil ng Fiesta. Yung 12 midnight, ang Fiesta Mayor, ang Misa Mayor, yung po yung Fiesta Mass ni Cardinal Advincula. Tuloy-tuloy po yun ng umaga hanggang alas 4 ng umaga. Okay. At sa hudyat po ni Father June Sesco ng ating rektor, magsisimula ang translasyon, ang prosesyon mula grandstand pabalik po ng Quiapo Church. Ayun. So, Opo, ma'am. pagbalik pala. Hindi Opo, pala ma'am. Opo, from ma'am. Quiapo to grandstand. Opo, pero alam niyo po, Baligtad tuloy-tuloy pala po, ako. kagaya ng sinabi ko po kanina, January 8 pa lang po, meron na tayong misa dito sa simbahan. Kaya tuloy-tuloy po yun habang nagaganap po ang programa sa grandstand, habang nagaganap po ang prosesyon, tuloy-tuloy ang misa dito sa loob ng Quiapo Okay. Church. So, from grandstand to Quiapo Church. Yes po, ma'am. Okay. Yes. Okay naman po, Sir Father Hans, yung coordination natin sa ating mga kapulisan. Naku po, kami po ay sobrang nagpapasalamat po. Ang pamunuan ng simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa ating local government, lalo na po kay Mayor Hani Lacuna, sa mga kapulisan po ng Manila, at sa national government din po na tutok po ang suporta. Kagaya po ng mga nagdaang taon, gayon pa rin po ang suporta nila. Kaya nagpapasalamat po kami sa iba't ibang ahensya po na tumutulong at gumagabay po sa simbahan ng Quiapo. Kami po yung nagpapasalamat po. Ayun. Father Hans, maraming salamat po sa oras. Alam ko po busy din po kayo dyan. So, thank you po. At sana po maging maganda itong mangyayaring translasyon ngayong 2024.
Yes po, Ma'am Ven. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you po. God bless po, Father Hans. Thank you po. Okay, si Father Hans Magduro lang, ayan, spokesperson para sa Nazareno 2024. Bago tayo magpaalam ngayong araw na ito, gusto kong tawagin yung ating mga kasamahan doon. Punta na kayo dito, dali, at may mga babatiin sila ng Happy New Year. Ayun, kaway-kaway po doon sa mga hindi nakakapagbakasyon kapag holidays. Katulad namin. Halika na, Win, at saka si Erwin at si Bea, at saka si Matet. Matet, halika dito para, meron pa tayo natitirang ilang minuto. Halika dito, Erwin. Sinong gusto mong batiin? Binabati ko po lahat ng mga taga-Antipolo. Ayan, ito Para ate. mag-anak namin sa Leyte tsaka sa Bicol. Ayan lang. Parang hindi mo naman sinabi kung sino yung mga kamag-anak mo eh. Peñano family, Camudok family, Claridad family, Borges family, Anses family. Aha. Ayan. Kumusta kayong lahat dyan? Halika, Matet. Ito si Matet, taga-Norte. Kamsur po. Kamsur. Sige. Hi, hello po. Binabati ko po ang Segovia family, Pilaw sa family ng Camarinesor. Bonbon Camarinesor po. Thank you. Ayun. Hindi, batiin mo sila ng Bicolano. Halika. Happy New Year po. Bicolano. Ano ba Happy New Year? Hindi ko Itong Bicolano na. next year na lang po ako mauli. Next year na lang daw siya mauli. Halika, Rolly. Ito, mga kaanuhan namin dito, si Bad Boy. Yan, aming technical engineer. Bad Happy Boy. New Year sa mga Bumatay family. Happy birthday, Rona Marceliano. Okay. Sino yung Bumatayo family? Banggitin mo naman si Commander. Si Helen. Hello, Helen! Bea, halika na. Bago natin papasukin si AJ dito. Hello, Bea. Ito pa isa hello natin. po, mabilis lang kasi mag-news break na. Happy New Year po sa lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Itbayat, Batanes, kay Mama and Papa. Ayun, Happy New Year po. Kay ano? Kay Kay, meron pa ako sa going places. Bale, okay lang. Ayun, overexposed Okay na. lang. Happy New Year po sa husband ko po, si Kester. Yeah. Okay, thank you. Sino pa? Wala na? Wala nang gustong bumati? Mamaya na si AJ, siya nang bumati ng sarili niya. Anyway, maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig sa buong taon ng 2023. At syempre sa lahat din po na ating mga naimbitahan ng mga guests, ng mga panauhin sa atin pong programa sa kabuuan ng 2023. Sana po ay maging maganda yung ating susunod na taon, ang 2024. Maraming blessings at malayo sa anumang sakit, no? At syempre yung aking mga pamilya din ay binabati ko ng Happy New Year, ang Blones family at Concepcion family, at syempre sa aking husbandry na very supportive, si Bong Concepcion. At maraming salamat sa mga Beth Berioso watching from Hong Kong. Maraming salamat sa mga milyon nating mga likes at comments kay Alan Repato, Juliet Alabado, Palsiit, Mandirigma, Region 1 sa car. Ayun. At sa aking pinsan, nakikinig kay Maria Dulce Blones Gomez. Good morning po, Reverend Father Hans. Ay sayang, tapos na siya. Watching from Pagsanhan, Laguna. Good morning, cousin. Okay. Good morning sa aking cousin. Anyway, maraming salamat po. At hanggang sa susunod na edisyon, sa isang taon na tayo magkikita-kita sa 2024. Ito po si Ven Blones. Maraming salamat. Magandang umaga. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa pamamagitan na ating kasama na si AJ Ignacio.